Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Felipe, matagal na ninyo akong kasama. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, paniwalaan ninyo ang mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay nakagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin niyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga, mga kapanalig at mga nakikinig, sumusubaybay sa ating banal na misa sa umagang ito. At alam ninyo, kapag merong isang beses, meron kaming nireport na isang batang nawawala sa pulis. Siguro last year, no? Unang-unang tanong nung pulis, anong itsura? Yan. So, describe namin ang ganyan bata. 12 years old lalaki. Tapos, bandang huli, merong sinabi yung pulis, sabi niya, meron bang tawag dito, pagkakakilanlan dun sa bata? Sabi ko, ano ibig sabihin? Meron ba siyang balat sa mukha, ganyan? Meron ba siyang sa balikat, ganyan? Meron bang, nagtatanong ko ano yung mga features, no? So, yun natural lang ho yun, mga kapanalig. Natural yun. Bakit? Para makilala mo kaagad. Di ba? Para makilala mo kaagad kung sino yung batang nawawala. Alam niyo, importante yun na kapag may hinahanap ka, dapat meron kang alam na marka nung isang tao na hinahanap mo Yung bang may balat, ganyan. Hindi lang sa nawawala. Misa may nagtanong sa akin, ano ba itsura nung kaibigan mong pare, si Father, ganyan-ganyan? Ganito yun medyo matangkad ng konti sa akin, ganyan. Tapos medyo bilog ang mata. Yun. So, tinatandaan niyo yung naghahanap, di ba? Bilog ang mata. Ngayon sabi niya, pero maraming ganong klase ng itsura, baka hindi ko ma-identify. Ang sabi niya, yun, sabi ko, hanapin mo yung parang yung parang may TV, yung parang matotodas na. Ganun ba? O sige, di nakita niya kaagad. Yung parang may TV matotodas na nagbibilang na lang ng araw. Parang gano'n. Merong marka Merong marka. There is a certain mark. O, di ba? Alam niyo, dito sa gospel, medyo naasar si Jesus kay Philip. Kasi sabi ni Lord sa kanya, ako at ang Ama ay iisa. Yan, lagi na siya sabi yan. The Father and I are one. Ayun. Tapos sabi ni Philip, Lord, please show us the Father. Wala yan, please show us the Father. Sabi ni Jesus, ano ka ba naman, Felipe? Ilang taon na tayong magkakasama? Hanggang ngayon, hinahanap mo pa yung Ama at sinasabi mo sa akin, ipakita mo sa amin ang Ama. Sabi niya, have I not been with you for so long? Hanggang ngayon, hindi mo kilala. So, anong gusto sabihin ng Panginoon kay Felipe? Hindi ba nakikita yung marka ko? Can you not see the mark in me? Siguro sabi ni Felipe, ano ba yung marka ninyo? Okay. It is the mark of the Father. So paano makikilala na itong Mesiyas, itong
Diyos. Si Jesus to, na pinadala na, siyempre, merong marka. Oh, dahil siya yung anak eh. Pag sinabi ng ama na mayaman, halimbawa mo, papadala ko yung anak ko dyan. Oh. Siyempre, di mo kilala yung anak. Although ngayon, madali na. Ano mo nga yung photo, ang tawag doon. Paki-send mo nga yung photo. Madali na, di ba? Pero minsan, marami sa inyo naglalagay ng, anong tawag doon? Yung nag-change ka ng, ng photo mo sa Facebook. Anong tawag doon, ha? Profile picture, yan. Ang dami sa inyo, nagpo-profile picture niya nung mga 10 years ago pa eh. Hindi ba? Mga 15 years ago, kunwari bata pa kayo. Tapos meron pa ngayon sa Facebook na yung picture mo, pinapuputi kang ganon, pinakikinis yung mukha mo, nung tawag doon. Ha? Yung pinipilter na, Diyos kumawin. Ipakita nyo yung totoo ninyo. Yun. Para punong-puno ng horror yung Facebook natin, di ba? Pero sabi natin, pagdating ng anak, madali mong ma-recognize, yan yung anak. Yan yung anak. Madali mo makilala. Bakit? Una-una siguro kamukha. Di ba? Kamukha ng ama. O kung di makamukha, kung kumilos, no? Pero yung kilos, naghahanap ka lagi ng marka to identify a person. O, di ba? To identify a person. O, yung tawag doon, may dating. Yan, may dating, di ba? Halimbawa mo, ako, paano malalaman ang isang tao doktor? Di ba? Paano malalaman ang isang tao, doktor? Sa akin, may dating ang doktor eh. Pag nakakita ko ng taong medyo parang, tinitingnan ko yung kamay, malinis yung kamay, no? Tapos yung mukha niya, medyo flawless ng konti. Flawless, makinis, yung ganyan, no? Madali mong sasabing, doktor ho kayo? Ayan. Diba? Ito naman, flawless yung kamay niya. Pati mukha, flawless. Alam mong nasa medical profession yan eh. Kasi kinakailangan sa isang doktor o nasa medical profession, malinis ang dating mo. Diba? Makinis, ganyan. Kaya hindi ako napapagkamalang doktor eh. Pero, alam mo, may dating eh. Okay, halimbawa mo, abogado. Yan. Anong dating ng abogado? Kahit hindi siya magpakilalang siya si attorney ganyan, may dating ang mga abogado eh. Sabihin mo sa akin kung anong dating ng abogado. Anong dating? Sabihin mo na, di ba? Mayabang. Di ba ganyan ang dating ng mga abogado? Huwag na magagalit yung mga abogado, pero talagang kinakailangan yumabang kayo. May yabang eh, di ba? Yan, mga ganyan. So yan ang sinasabi nating may dating. Di ba? So, hindi mo siya kilala pa, pero may dating ito. Mukhang abogado ito. May bigote, ganyan. Kung tumindig parang akala mo nasa harap ng judge. Parang gano'n, di ba? So, ang doktor naman may dating din. Pagka-flawless ng konti, doktor ito. So, madali nating na, di ba? Kaya, halimbawa mo ang pulis. Ba? Anong dating ng pulis? Di ba? So, iba rin ang dating ng pulis. Minsan, alam mo kaagad na pulis ito, na ito'y merong kapangyarihan, ganyan, etc. Yung mga mayaman, anak ng milyonaryo, anong dating yan? Walang dating yan. Walang hindi yan may dating, no? Yan may datong. Yan ang iba naman yun, no? May datong, no? Yan madaling malaman kung may datong. Dito sa Radio Veritas, makikita nyo, walang kadatong-datong ang mga tao rito. Pero may dating, di ba? Maalam mong nagtatrabaho sa Radio Veritas. Kaya kita mo yung mga empleyado rito. Alam mo, yung mga babaeng empleyado rito, alam mo, na taga-Veritas sila. Dahil magkakapareho itsura nila. Yan, no, magkakapareho. So, ibig sabihin, meron silang sariling dating. So, you can easily identify because yung dating, yung marka, no, yung itsura. At yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi niya, ano ba naman kayo? Hindi pa ba ninyo nakikita yung marka ko, yung dating ko, yung itsura ko, yung traits ko? And I reveal the traits of the Father. Yung mensahe ko, sabi niya, yung mensahe ko, it reveals the Father. But the message of the Father. Yan ang sinasabi ng Panginoon. So, na-identify natin si Jesus, not for Himself, but
because he looks like his Father. Bakit? Because he is God. Diyos yan eh. Hindi siya anak ni Jose. Foster father niya si Jose. Anak siya ni Maria. So maaring makita nila na si Jesus ay merong traits ni Maria at meron ding traits ng Diyos Ama. That is why he always say, lagi sinasabi ng Panginoon, kung hindi man kayo naniniwala sa akin, paniwalaan nyo ang Ama because nire-represent ko ang Diyos Ama. At ito ho, importante mga kapanalig. Kasi tayo bilang Kristiyano, nung pinanganak kayo, meron tayong tinatawag na baptismal mark. Tatandaan nyo, hindi natatanggal yung marka nyo na ikaw ay binyagan. Pag bininyagan kang Katoliko, hindi na matatanggal yung tinatawag na baptismal mark. Kahit na anong mangyari, Kristiyano ka. Katoliko ka. Alright. Nagka-girlfriend ka. O kunwari ikaw, nagka-boyfriend ka. Katoliko ka. Ang boyfriend mo, iglesia. O, so ikaw binasbasan sa iglesia. Ginawa kang iglesia. Bininyagan ka doon. O, ngayon, nag-break kayo ng boyfriend mo. O, dahil meron siyang iba. Ganyan. So, binrake mo. Ayaw mo na mag-iglesia. Gusto mo nang bumalik sa Katoliko. Pupunta ka kay Father Larry. Father, binyagan niyo ako uli. Kasi nalipat ako sa iglesia. Sasabihin siya, hindi na kinakailangan. Mag-recite ka na lang uli ng I believe in God, the Father Almighty. Hindi na kinakailangan. Dahil binyagan ka na. Nung binigyan ka iglesia, hindi natanggal ang binyag mo bilang Katoliko. Because there is a permanent, indelible mark sa iyong kaluluwa. Para mga pare, ano sabi sa mga pare? You're a priest forever. Diba? Once na kami na ordinahan, kahit umalis kami sa pagpapare, mag-asawa kami, magkaanak kami, pag dumating halimbawa mo, nagkaroon na aksidente sa EDSA o whatever, sa SLEX, may naghihingalo, gusto mangumpisal bago mamatay, bigyan ng anointing of the sick o prayer, pwede kaming pumapel doon. Pari kami. Diba? So yun ang sinasabi natin mga kapanalig. No? There is a certain mark of being a Christian. At yun ang gustong sabihin ng Panginoon. At tayong lahat ay merong marka ng pagiging Kristiyano at yung marka na yan hindi mawawala kahit kailan. Pero ang ating obligasyon, malinaw, to show. Ipakita yung marka na yan. Ipakita yung karakter ni Jesus para malaman ng mga tao na tayo ay Kristiyano. Minsan merong isang pamilya, malis ng bahay. Sabi nila doon sa anak nila, Iho, dito ka lang ha? At pag may dumating, tanungin mo ang pangalan at sabihin mo, babalik kami agad. Opo, mami, opo, daddy. So, nung wala na yung mga magulang, may kumatok na pare, bibisita dun sa bahay. So, nung binuksan ng bata yung pinto, sabi niya, ay, wala po yung mami at daddy ko. O sige, babalik na lang ako. So, malis na yung mama. Pagdating ng mga magulang, anak, may pumunta ba? Hinahanap kami. Opo, mami, daddy, merong lalaking pumunta eh. Ano rong sadya? Tanong pangalan. Yan, tinanong, sino siya? Alam niyo, sagot ng bata, hindi ko natanong yung pangalan eh. Anong itsura? Alam mo, sagot ng bata, kamukha niya ang Diyos. Okay, kita nyo? So, ultimong bata, na-deserve kamukha ng Diyos. Kasi pare yung kaharap niya. Hindi ko alam kung si Father Larry yung nagpunta o kung sino man pare. Pero mukha daw Diyos eh. So, merong identifying mark. Kaya ito, we have to retain that, to maintain that. Ngayon, eto sabi ng Panginoon, kung hindi mo man ako makilala, kung hindi mo man makita sa akin, ang itsura ng Diyos Ama, at least sabi niya dito sa gospel, tingnan mo ang aking mga gawa. Yun. Kung hindi mo na siya makilala bilang isang, kunwari, doktor, hindi dating doktor, biglang nag-opera, biglang naggamot ba, doon mo doktor pala ito.
Di ba? Parang gano'n. Doktor pala ito. Doon mo malalaman. So, kung di mo man makita sa kanyang anyo, tingnan mo yung kanyang mga gawa. Yun ang sinabi ng Panginoon. So, ang Kristiyano, gano'n din. Tayo, hindi tayo masyado makikilala ang Kristiyano. Pero pag gumawa na tayo, ay na. Minsan ako, hindi nakikilala ang pare. Minsan, hindi ako minsan, pagka naka-t-shirt ako, hindi naman namukhang pare. Parang sasabihin, kakambal ni John Lloyd, parang gano'n no? So, hindi tayo kilala Pero, pag may lumapit sa akin, tapos nag-bless, tapos nag-bless na ganyan, yung bata, at ako naman binless kong ganyan, God bless you, ay, pare. Di ba mga gano'n ko? So, kung hindi man sa itsura, at least man lamang sa gawa. Doon makikilala. Kaya kita nyo, dalawang bagay, ulitin ko, sabi na Ebanghelyo, kilalanin si Jesus bilang larawan ng Ama. Sabagat lahat ng ginagawa niya, lahat ng mensahe niya, yan ay gawain ng Ama. Ngayon, sabi niya, kung hindi kayo naniniwala na ako'y galing sa Ama, ganyan, yung mensahe ko hindi galing sa Ama, tingnan na lang ninyo yung ginagawa ko. Di ba? Ano yung ginawa ni Jesus? Kahuli-hulihang ginawa niya. Namatay para sa ating lahat sa krus. Yan ba kayang gawin ng kahit sinong Diyos? Sabihin niyo sa akin. Sinong Diyos o Diyos-Diyosan ang mamamatay sa krus para sa kaligtasan ng tao? Wala. Si Jesus lang. So yun ang gawain ng Diyos. Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. Ang mamatay para sa kaligtasan ng tao. Kaya ito mga kapanalig, tandaan nyo mabuti, no? Ang itsura ni Jesus, ang kanyang pagkatao, pagka-Diyos, at ang kanyang mga gawa. Ito magpapatunay na siya ang talagang isinugo na Mesiyas ng ating Panginoon. At tayo naman bilang Kristiyano, we have the duty to reflect God. Now, not only to reflect God and Christ, but we also have a duty to reflect His works. Yung ginawa niya. Paano? Gagawin din natin ang ginawa ng Diyos. Noong araw, nung mga sinaunang panahon, di ko naman inabot na yon, mga year 300, nagsisimula pa lang mga Kristiyano. Nagulat yung mga Romano. Bakit? Kasi, itong mga Kristiyano, yung mga naghihingalo sa kalye, yung mga taong kalye, ganyan, yung mga pinabayaan na, inabandon na, yung mga prisoners, yung ganyan, mga taong of society, yung mga pinabayaan na ng mga tao, pinupulot ng mga Kristiyano, dinadamitan nila, hinaampon nila, lalo na yung mga widows, mga orphans, yan halos pinabayaan na yung mga yan yung mga may sakit, pinupulot ng mga Kristiyano, pagkatapos inaayusan, pinapakain, binibigyan ng dignidad. Nung nakita ng mga Romans ito, sabi nila, ano tong mga taong ito? Anong klaseng mga tao ito? In fact, dahil doon, maraming mga Romanong pagano ang sumama sa mga Kristiyano dahil sa mga gawa. Kaya pag sinabing, ano ba yung mga Kristiyano? Yun yung mga pumupulot na mga namamatay na sa kalye, ng mga matatanda, ng mga may sakit. They are known for that. So, hindi man sa karakter natin, pero yung ating gawain, doon tayo nakikilala sa ating gawain. Si Mother Teresa, paano? Hindi naman sumikat si Mother Teresa. Bakit? Dahil sa India, namamatay yung mga tao sa kalye. Lalo na mga mahirap, pinabayaan, pinupulot ni Mother Teresa yan. Inaampun niya, pinapakain niyan lahat. So, makikita mo, si Mother Teresa, hindi naman siya theologian, hindi naman siya magaling na preacher, pero kita mo, yan ang Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang gawa. Diyan nakikilala. Kaya sabi ng Panginoon, kung di kayo naniniwala sa aking mga ngawa, na galing sa Diyos Ama, maniwala kayo sa aking gawa. At yun din ang sinusunod natin mga Kristiyano.
Pagka ang isang tao kinonsider na kriminal at siya pinatay, pinakain sa mga leon, sa mga tigre, galit na galit sila, namamatay silang nagmumura. Yan, di ba? Habang sinusunog. Nagulat na naman ang mga Romans noong araw. Yung mga Kristiyano, dinadakip yan dahil illegal sila. Tapos parurusahan ng kamatayan, hindi ba yun pinapakain sa mga leon? Dun sa tinatawag na tawag dyan, yung Coliseum doon, pinagpipiestahan ng mga Romano yan. Palakpakan sila habang yung mga Kristiyano kinakain ng mga leon. Di ba naman sinusunog? Di ba sinusunog yan? Nagulat sila. Habang kinakain ng leon yung mga Kristiyano, habang sinusunog yung mga Kristiyano, kumakanta pa sila. Nagpupuri pa sa Diyos. Habang sinusunog, sunog na, kumakanta pa yung mga Kristiyano. Through the fire, through the light. Ganun ang kanta no ha? Oo. Kaya kita ninyo mga kapanalig. Doon nakita ng mga Romans, wow, ibang klase itong mga ito. In fact, ang pinakamaraming conversions na naganap towards Christianity was during the times that the Christians were oppressed. Yung mga panahon na nagdurusa sila because of persecution, lalo silang dumami. Why? Because not only of the message, but because of the works. Doon makikilala. Sa ngawa at sa gawa. Kung hindi man kayo maniwala sa ngawa, doon makikilala ang totoong Kristiyano.